Hello, magandang araw mga idol. Welcome back sa ating YouTube channel, Kakamis Vlogs. At ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutulungan ko kayo kung paano ba ang tamang pagpili ng nararapat na HMO para sa ating mga kaguruan. So, ibibigay ko sa inyo kasi alam naman natin, napakarami po ang HMO insurance company. So ngayon, ito lang po ay yung tatlo na pinakasikat na HMO insurance. Ito po ay yung Medicard, MaxiCare at PhilCare. So let's go. Check natin isa-isa kung ano ba yung mga ino-offer nila na HMO prepaid plans. Magandang hapon. Okay mga kakamis, andito na tayo sa ating computer. At kung makikita natin dito, andito yung tatlo na malalaking insurance company na nagbibigay ng prepaid HMO. So andito po yung MaxiCare, Medicard, at ang PhilCare. So sa ngayon ay isa-isahin po natin itong tatlo kung paano ba natin makikita o mahahanap yung tamang HMO para sa atin. Okay? So, unahin natin po itong MaxiCare. So, dito sa MaxiCare, meron tayong tinatawag na mga prepaid plan. Okay? Ito po siya. Yeah, prepaid plan. The easiest way to get covered. Ito yung sabi ng MaxiCare. So, we have Prima Consult by MaxiHealth. Yan po ay 999 pesos only. So, meron din tayong Prima Access by MaxiHealth. Siyempre, 9,999. So this is higher than the given medical allowance allocated by the Department of Education to the teacher. Kasi 7,000 lang yung budget natin for medical allowance. So hindi tayo pwede dito. Ano? So ito, possible ito kasi 999 lang. So meron pang iba. So we have Prima Elite by MaxiHealth, 19,000. So napakalaki niyan. So hindi natin yan kakayanin ng ating medical allowance. So we have the MaxiCare Lifesaver Plus at MaxiCare Lifesaver. Okay, so we have Lifesaver Plus at Lifesaver. Itong Lifesaver Plus, siya ay nagkakahalaga ng 6,999. So, usok pa din po ito sa ating HMO medical allowance allocated by the Department of Education. Kasi 6,999. So, meron pa tayong sukli dyan na piso. Okay? So, dito naman sa MaxiCare Lifesaver, ito po ay nagkakahalaga lang ng 2,299. So, ito pong dalawang ito, aside po doon sa Prima Consult na less 1,000 pesos, ito yung dalawang matunog, yung Lifesaver Plus tsaka yung Lifesaver. Ito sa dalawang ito, tuturuan ko kayo kung ano ba yung pwede nating kunin. Pero basically, pwede po silang kunin kahit alin sa dalawa. So, i-explain ko lang po kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa. So, umpisahan natin po dito sa pinakamababa. Ito po yung 2,299 or yung MaxiCare Lifesaver lang po. So, check natin. So, ang plan type niya po is MaxiCare. Okay, so 2,299. Okay, napakababa po dyan. Ang una po dyan is with outpatient emergency care coverage of up to 25,000. Pag sinabi po nating outpatient, dapat po hindi ka po mako-confine o maa-admit sa isang hospital. So, nationwide access to MaxiCare affiliated hospital procedures, providers, including the 6 major hospitals. Okay. Ibig sabihin, nationwide hospitals po talaga ito. Kasi kasama po dito yung 6 ng pinakamalalaking hospital sa Pilipinas. Pasok na po dyan yung Makati Medical Center, yan po yung mga mabigatin. Yung St. Luke's, yan po yung mga bigating hospitals na sinasabi nila, major hospitals. So life insurance with accidental death, dismemberment, and disablement up to 50,000 pesos. So kapag na-aksidente po, meron po tayong makukuhang 50,000 pesos as part of our life insurance. Hindi lang po ito para sa ating kalusugan, meron din po siyang life insurance. So, ang highlights po dito, ito, yung 25,000 na coverage on emergency room treatment. Take note po hindi po siya admission room o ward. Emergency room treatment. Ibig sabihin, ito po yung ER lamang. Okay? Sa emergency room lamang. So, single usage per card. So, kapag kinuha nyo po itong Lifesaver na ito, itong MaxiCare Lifesaver, ito po ay single use. Ibig sabihin, sa loob po ng 1 taon yung validity niya at kapag nagamit nyo na po siya, ay hindi mo na po pwedeng gamitin ulit. So that is prepaid. Sa madaling sabi, parang load lang po yan. Kapag ginamit mo na siya at naubos, wala na po.
So, kailangan kumuha naman kayo ng panibagong Lifesaver HMO. Eligible for ages 15 days old to 65 years old only. 15 days old pa lang, 15 araw pa lang nung panganak yung bata, pwede nyo na po silang kunan nitong Lifesaver hanggang 65 years old lamang. At yung insurance, valid for 1 year from activation date. Ibig sabihin, kung na-activate po natin siya ngayong September, so mag-expire po siya next September, next year. Okay? No preliminary check-up and paperwork needed. So, ito po yung kinagandahan dito sa prepaid. Kasi po, hindi na po natin kailangan ng preliminary check-ups. Kasi yung iba po, yung mga medical plans, health plans, nagre-require po sila ng preliminary check-ups. Bakit? Kasi po, para matingnan po nila kung ano ba yung current na situation ng katawan ng isang tao. Ano ba yung sakit nito ngayon? Kung meron ba siyang cardio problem, meron ba siyang lungs problem o disease, at kung ano pang pwedeng makitang sakit. Sa mga health plan, dito binabase yung hinuhulog monthly. Kasi kung may mga current health problems ka na, tataasan nila yung monthly fee mo. Kasi kumbaga prone ka na sa pagpasok sa hospital, it's because you are having those problems or disease o current issues sa ating health. So, nationwide access to MaxiCare affiliated hospital providers, including the 6 major hospitals. So, ano ba yung mga benefits natin? Sa MaxiCare Lifesaver, outpatient emergency coverage. Ibig sabihin ng outpatient, hindi po kasama dyan yung confinement. Okay? So, doctor services for emergency treatment. Okay, yung service ng doctor for emergency treatment. Ibig sabihin, doon lamang po sa emergency. Okay? Emergency room fees, kung may sisingilin pong bayad yung hospital sa mga emergency room, pwede po itong gamitin. But hindi po kasama dito yung private rooms, yung ward, kapag na-confine ka na po, hindi po pwede yun. And emergency medicines. Emergency medicines for immediate relief and treatment. Okay? Yun lang po. Oxygen, fourth fluids, whole blood, and human blood products. Yan, kasama yan. Kasi pag na-emergency ka, automatic yan, lalagyan ka ng oxygen, ng suero, di ba? Pero pwede naman na kung hindi ka confine, after ng treatment sa'yo sa emergency room, papauwiin ka na lang. Okay? So, pwede po itong gamitin. So, pwede naman pong ma-confine ka, pero kapag na-confine ka na po, hindi na po doon kasama sa covered na babayaran po nitong HMO yung confinement. Until lang po doon sa emergency room. Yun lang po yung sakop niya. And dressings, cast, and sutures. X-ray, laboratory, and diagnostics exam. So, isa din po yun sa benefits. Halimbawa, napasok ka sa emergency room at sabi ng doktor, okay, tingnan natin ito na kailangan natin ng X-ray, laboratory, and other diagnostic examination, ay sakop po nitong HMO Lifesaver. Okay. So, yun lang po ang HMO Lifesaver. So, pag-usapan naman natin yung isa, yung medyo mas mahal dito. Ito po ay 2,299, Mang. So, yung Lifesaver Plus ay medyo mas mataas po dito, ano? Sa Lifesaver lamang. Okay? So, sige. Check natin yung Lifesaver Plus. Ito. Okay. Ang price po ng Lifesaver Plus ay 6,999. So, good pa rin kasi nasa 7,000 pa din siya. So, yan. Dito po, benefits of up to 50,000. So, kanina, doon sa Lifesaver, 25,000 lang. Ano? Dito, 50,000 coverage on emergency room treatment. Okay. So, yon. Pareho silang nasa emergency room treatment. Pero ano ba yung pagkakaiba nito at medyo may kamahalan ito kumpara doon sa Lifesaver? Ito kasi may Lifesaver Plus. Ibig sabihin, may dagdag. Ano? Single usage per card. So, that's just the same. Single usage din ito. Pag ginamit mo na ito, wala na. Bili ka ng bago. Okay? Eligible for ages 15 days, the same. Life insurance with accidental death, the same with life insurance din sila. Global Emergency Assistance Service with Assist America for members who are traveling more than 150 km from
or in a foreign country for up to 90 days. So, ito yung may bago. May assistance services coming from America. Okay? So, valid for 1 year from activation date, the same. No preliminary check-up, the same. Nationwide access to MaxiCare, the same. 15 days activation period, the same. So, let's look at the benefits. The benefits is for outpatient emergency coverage. And then we have the doctor service for emergency treatment, emergency room fees, emergency medicines for immediate relief and treatment, no take-home medication. Ibig sabihin, yung lahat lang ng gamot na binibigay doon sa loob ng emergency room. Kung papauwiin na po kayo at bibigyan kayo ng reseta, ay hindi na po yun kasama sa cover po ng HMO MaxiCare Lifesaver Plus. So, yun. Yan. Okay? So, dito kay MaxiCare Lifesaver Plus, meron na po siyang, halos pareho siya ng Lifesaver, pero bakit mas mahal siya? Kasi po dito ay may inpatient coverage na. Okay? Ano ibig sabihin ng inpatient? Ibig sabihin, confinement, admission ng isang pasyente sa loob ng hospital. So meron na po dyan na room and board accommodation in a regular private room. Okay, sakop niya po yung private room, pero yung regular private room lamang po. No? Use of operating room, ICU, isolation room, if prescribed by the affiliated attending physician and recovery room. So, kasama po dyan yung ICU and operating. At yung professional fees po ng affiliated attending physicians ay sakop din po ng HMO na ito. Yung standard nursing services ay sakop din po. Medicines when in confinement ay sakop niya din po. Ibig sabihin, babayaran po ng HMO yung medicines pag kayo ay na-confine. So, whole blood products and fluids transmission. Yung suwero, yung blood na pinapalit, halimbawa, kailangan yung palitan ng dugo, salinan ng dugo, sakop po yun. Yung mga x-ray laboratory, anesthesia, oxygen, and their admission. So, sakop po yun sa inpatient coverage ng HMO Lifesaver Plus. So, this is much better good than Lifesaver lamang. Okay? Kaya medyo po mahal siya. So, yun po yung add-ons doon sa presyo kung bakit medyo mahal. So, additional benefits, okay? Access to 12 MaxiCare 24/7 teleconsult voice call. So, pwede pong tumawag sa mga affiliated doctor o lalo na sa Amerika, makakapag-voice call po kayo tungkol sa inyong sakit, sa inyong nararamdaman, pwede po yon. At travel emergency medical assistance within 150 km from place to residence. Okay, kung kayo po ay 150 km away sa inyong residence, sa bahay nyo, ay meron pong travel emergency medical assistance. So, yung ambulance na gagamitin para mai-transport po kayo pauwi ng bahay ay sakop pa din po ng HMO na ito. So, yun, ganun kaganda itong Lifesaver Plus. So, take note, ito po ay hindi sponsored ng MaxiCare. So, ang inuunawa lang po natin dito ay yung kagandahan at yung kaayusan na ibibigay, yung benefits, yung serbisyo na ibibigay po nitong mga HMO insurance company. So, ito po yung exclusions and limitation. Ito yung mga limitation bakit hindi ka ma-approve na gamitin yung HMO mo. So, non-emergency services. Ibig sabihin, kung pumunta ka po doon at may lagnat ka lamang, hindi mo po ito pwedeng gamitin. Kasi yung lagnat, hindi naman po siya ganun ka-emergency. Pwera na lang po kung ang sasabihin ng doktor, itong lagnat mo ay kakaiba. Emergency na emergency ito. Lalo na yung mga recently, yung pandemic, di ba? Lagnat lang yun. Pero yun pala, COVID na yun. So, babasihan po dyan ay kung yung diagnose ng physicians. Okay? So, hospital and medical care limitation, addition charges for room upgrades. Halimbawa, ang nakalagay po dito is private room. So, ang gusto mo ay yung mas mataas, yung luxury room. So, hindi na po yung sakop na babayaran ng HMO. Non-medical furnishing, appliances,
personal items, extra food and toiletries, hindi na po yun. Private or special nurse services, okay, kumuha kayo ng special nurse, huwag niyong pabayaran sa HMO kasi hindi na po yun sakop ng HMO kung kayo po ay kumuha ng private nurse. Yun po ay sa inyo na po yung kagustuhan, no? So, yun na. Long-term rehabilitation. Ibig sabihin, kung halimbawa kayo po ay nagkaroon ng sakit po, medical, mental problem, nagkaroon kayo ng mental disease o illness, yan po ay long-term rehabilitation na po. Yan po ay exclusions na po at hindi na po sakop ng HMO Lifesaver Plus. So, mental health and development disorder, yan po. Yan yung sinasabi natin kanina. Yan, reproductive health, yan, yung kayo nanganak, hindi niyo po pwede itong gamitin. Hindi niyo po pwedeng gamitin itong HMO kung kayo po ay nanganganak. Ano? Gamitin na lang po natin yung ating PhilHealth. Okay. So, organ donation, hindi na po sakop yun. Ang daming exclusion dito. Pero, ito naman kasi talaga ay kakaiba naman na itong, dapat dito, kung ganito na yung mga sakit mo, meron ka na dapat na medical health insurance. Ano? Insurance plan na po ito. Ito yung monthly na itong binabayaran, hindi na po prepaid. Ano? So, ganun po siya. So, provider access, MaxiCare affiliated hospital providers. Ayan, ito po yung 6 na biggest 6 major hospitals. Andyan po yung Asian Hospitals and Medical Center, Cardinal Santos Medical Center, Makati Medical Center, St. Luke's Medical Center, sa BGC po yan, at meron din tayong St. Luke's sa Quezon City at The Medical City. So, ito po yung 6 na pinaka malalaking hospital sa Pilipinas. Okay? So, yun po. So, ayun. Yun ang Lifesaver Plus. So, it's up to you po kung ano ang gusto niyong piliin. Kung yung Lifesaver lamang o yung Lifesaver Plus. Ano po? So, meron din tayo yung kanina, yung pinakita natin, yung Prema 99. Ano? So, nasa sa inyo po yan. Kung gusto niyo po yung Prema 99, kasi, ay, sa totoo lang, kung isipin natin, kung talagang ang focus mo is yung health mo, yun ang focus mo, let's go for Lifesaver Plus. Pero kung ang focus natin, madami sa ating ganito, ang mga teacher. Kung ang focus natin ay just to comply with the requirements of the Department of Education to submit a contract or an ID or an e-card coming from the HMO, pwede na po tayo dito sa Prima Consult by Maxi Health 999, di ba? Mura lang siya at magkakaroon tayo ng MOVs para sa naipapasa natin sa ating mga SDO. So, kung gusto nyo po na mura lang at hindi nyo naman talaga kailangan yung HMO, go with Prima Consult 999. Pero kung kayo po ay talagang, ay, gusto ko talaga yung meron akong HMO at gagamitin ko to in case na magkasakit ako, yun talaga yung mindset mo, go with the Lifesaver Plus, yung 699. Okay? So, pasok pa naman yun sa 7,000. So, okay yun. Mas maganda yun. No? Pero kung medyo gusto mo din ayaw ko naman na ubusin yung 7,000 sa HMO, bibili naman ako ng gamot ng anak ko, ng gamot ko, at ng gamot pa ng ibang kapamilya ko. So, please go with MaxiCare Lifesaver. Okay, 2,299 lang. So, meron ka pang sukli. Yung sukli po na yon, sa'yo na yon, ano? Hindi naman po yun nakukunin ng SDO natin. So, ganun po yung kaganda, yung medical allowance natin. So, yun. Tapos na tayo sa MaxiCare. Let's proceed with Medicard. So, Medicard po, meron po tayong mga healthcare packages na HMO. Ito yung standard, VIP at Health Plus, RxER. Yan. Ito pong standard, 10,000. So, hindi po yan, hindi aabot yung MA natin dyan. Ito naman, VIP po, 25,000 per year. Hindi din aabot. So, pass tayo dyan. So, Health Plus po, 1,545 per year. So, ito po, isa din po ito sa pinagkakaguluhan ng mga kagaguruan. Pasok din po ang iba dito, no? So, RxER 2,378 per year. Ito pong dalawang ito, ano? Pwede po tayo diyan. So, ito naman ang Medicard, pwede din kasi 3,000, itong 30,000 per year, so hindi tayo pwede. So, dito tayo mag-focus sa tatlong ito. Okay. So, isa-isahin natin itong tatlong ito kung ano ba yung kanilang mga benefits at
ano yung makukuha ng isang teacher dito? So, tanong. Hmm, internet natin. Yan. Okay. Dito tayo sa mhm, okey. Yan. Ito yung Health Plus. Ito yung 1,500 plus na HMO offer plan ng Medicard. Okay. So, ayan. So, ano yung benefits natin dito sa Health Plus? Okay. Meron tayo ditong APE, Annual Physical Examination, Comprehensive Physical Examination, Complete Blood Count, Urinalysis, Fecalysis, at Stool Exam at Chest X-ray. So, yan po. Meron tayo ditong mga laboratories kapag ito ang kinuha natin. Okay? Okay. APA may be availed of starting 14 days after date of effectivity. So, ganon. So, unlimited outpatient consultation will be provided to the members with the following specialists. Okay? So, may unlimited outpatient consultations tayo dito. General practitioners, family medicine, internal medicine, pediatrician, at gynecologist. Okay, yung mga obigay natin sa mga buntis. So, unlimited daw yung check-up. Okay? Okay. Member is also entitled to flat rate of 600 pesos for consultation with specialists such as ENT, ophthalmologist, rehab, medicine physicians, etc. So, 20% discounts on all outpatient laboratory or diagnostic procedures. May 20% discount. One-time oral prophylaxis and baseline panoramic X-ray can be availed in any Medicard freestanding clinic and dental services. All benefits listed above may only be availed by the appointment from Monday to Friday in the Medicard freestanding clinic. So, itong benefits po na ito, okay, kapag itong Health Plus ang kinuha ninyo, ito po mga benefits na pinagsasabi natin kanina, pwede lang po itong makuha po sa Medicard freestanding clinic. Ibig sabihin po, hindi po siya pwedeng makuha sa mga hospital na accredited po ng Medicard. Ibig sabihin, hahanapin nyo yung freestanding clinic. At meron naman pong mga lugar kung saan makikita itong freestanding clinic. Kaso ang problema natin dito ay kung ikaw po ay nandoon sa lugar na malayo po sa freestanding clinic. So, paano po ang gagawin mo? Babiyahe ka pa ng malayo para lang makapagpa-check up ka? Babiyahe ka pa ng malayo para lang makapagpa-chest X-ray ka? Eh, may sakit ka na nga. Babiyahe ka pa ng malayo para lang pumunta ka doon sa gynecologist, sa pediatrician, sa internal medicine. Gagastos ka pa ng pamasahe mo. So, this is not appropriate po doon sa malalayo ang lugar. Okay? Kasi ito po ay freestanding clinic. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng i-avail sa mga malalapit na mga private hospital ninyo dyan sa inyong lugar. Kailangan po yung clinic mismo ng Medicard. Okay? So, yun. Klaro po tayo doon. Ano? So, yun yung downside po nitong Medicard Health Plus HMO. So, yan. Tapos na tayo ng Health Plus. Dito tayo sa RxER. So, this is sold for 2,378 pesos per year. So, check natin. Yan. Benefits niya dito, the same with the Health Plus. Okay? The same. Meron din po siyang annual physical exam. And, ayan. Ito yung mga dadagdag po. Okay? So, di ba kanina 20% discount? Dito may 30% discount sa dental procedures sa mga freestanding clinics. Ibig sabihin, may discount tayo kapag doon tayo nag-check up o nagpabunot o nagpa-service ng ating mga ngipin sa freestanding. All outpatient benefits listed above may be available with appointment sa mga standing clinic nila. Medicard will cover the following outpatient emergency care cases in all Medicard accredited hospitals. So dito naman, kasama na po dito yung Medicard accredited hospitals and non-Medicard accredited hospitals up to 100% of the approved total hospital bills and of doctors' professional fees based on Medicard relative value. 'Okay? So, yan.
it will not exceed the annual benefit limit of 20,000 pesos, which is the total emergency care limit. Ibig sabihin, pag ito po yung in-apply ninyo at na-confine kayo sa mga accredited hospitals, meron po kayong makukuha na 20,000 pesos. Ito yung ibabayad po ng HMO. Ibabawas ito doon sa bill ninyo. Okay? Hindi naman ito ibibigay sa inyo ng cash. Ibabawas lang ito sa bill ninyo kasi magpapa-approve kayo sa mga HMO office diyan sa loob ng hospital. So, ito ay yung pag may trauma cases, burns, animal bites, accidental, chemical poisoning. Okay. Ito yung mga sakit na nakuha ninyo, meron kayong 20,000 pesos na benefits. Okay? Outpatient, emergency cares, ayan, may mga outpatient na dito. Okay? So, doctor services, emergency procedures, ayan, paki-check na lang po at ang dami nito. At yan, members may avail as long as there is still a remaining limit. Okay, so, yung limitation natin na 20,000, halimbawa, hindi mo ginamit yung 20,000, so ginamit mo lang dyan ay 10,000, so meron ka pang natitirang 10,000. So, as long as hindi nauubos yung 20,000 na limit mo, pwede mo pa siyang magamit sa outpatient emergency care mo, yung Medicard na RxER. Okay? For outpatient emergency care and yeah, total emergency. Ibig sabihin, kaya po nga yung tawag ay RxER ay emergency. Okay, emergency natin. Emergency lahat. Wala pong walang confinement. Merong confinement but merong mga percentage lang na depende sa cases. Okay? So yan po yung RxER. So balik tayo. Okay, tapos tayo ng Health Plus, RxER. Let's proceed with the My Medicard. Itong 3,600 pesos. Ito yung medyo mas mahal kaysa sa RxER. So check natin ito. Diretso tayo sa benefits. Yeah. The same, meron tayong outpatient consultation with Medicare accredited doctors. So, pwede tayo dyan sa mga lalapit na hospital ninyo kapag ito ang in-avail ninyong HMO. Okay? So, dental services, the same. Ayan. Yun. Unlimited outpatient consultation will be provided to the members. Dito naman po ay unlimited consultation. Walang kapusan konsultasyon sa mga doktor na affiliated po sa Medicare. Dentista, pwede po ito. The member should go directly to the Medicare coordinator of any accredited hospital or clinic to secure the consultation form before going to the specialist. Okay. Diretso, bago tayo pupunta po doon sa doktor, pumunta muna po tayo sa HMO office ng hospital. Hanapin muna natin yung sa Medicard at mag-fill up tayo ng form para po tayo ay pwede na po o pumunta na tayo sa doktor na mag-check up sa atin. Okay. Dental services, yeah. Members may avail of one-time oral prophylaxis, mild cases only, ayan. So, pwede na po tayo pumunta sa mga dental services na accredited po ng Medicare. So, ang kinaganda lang dito ay unlimited outpatient consultation. Wala po siyang limitation na ginamit mo na lang isang beses at hindi mo na ulit siyang gagamit. So, dito po, sa My Medicard ay unlimited po. So, ang ano naman po nito, My Medicard, ito po ay suitable po doon sa mga teachers na from time to time, from every month ay nagpapa-check up. So, para po sa inyo ito, My Medicard. Ano pa? Ayan. So, yun po. Tapos na tayo sa Medicard. So, let's proceed with PhilCare. Itong PhilCare na to, ang dami nilang binibigay o ino-offer na HMO prepaid plan. Okay? So, kung makikita natin dito, prepaid healthcare products, meron tayong Dengue Assist, ER Shield, ayan, ER Vantage, yan, may mga 40, 60, 80, yan po yung mga age, yan. Okay? So, meron tayong from 40 adults to 40 kids, ayan. Merong 18 na pang adults, may pang kids, ayan. Dito din may adults, may kids din, adults, kids, ayan. Okay, so, halos iba-iba. Kasi ang PhilCare naman kasi, ang ginawa naman ni PhilCare ay halos iniisa-isang prepaid plan niya po yung yung bawat health issues. Halimbawa, dengue. Okay, dengue lang, dengue assist lang yung dapat natin gamitin. Pwede mong bilhin yan lahat.
ng mga health card na 'yan kung gusto mo, 'no, kung kaya. Pero dito kasi mostly dengue, ibig sabihin 'pag dengue assist, that is applicable only sa kapag ikaw ay nagkaroon ng dengue. Pero kung hindi naman dengue ang sakit mo, ay hindi mo 'to magagamit, 'no? So, gano'n po sila. So, meron tayong only consult for 65 plus, ito naman ay for 65 years old pataas, 'yan po yung dapat nilang kunin. Only consult for kids kung may mga bata po at sa atin, sa teacher, ito tayo, dito tayo puwedeng pumasok. So, only consult for adults. So, check natin. Ayan. So this is 3,600 pesos. Okay? So ito yung presyo niya. So benefits natin, annual dental examination, ang dami. Dental services, unlimited orthodontic or aesthetic consultation, yan. Madami din. So exclusion pre-existing condition are covered. Okay, so hindi yung dati ng sakit ng ngipin niyo ay hindi na po covered yan. Excluded na po yan, no? So ayan. Dental service. So, only consult for adults. Yan. Okay? Mostly dito ay dental services ang kapag ito ang kinuha nating only consult for adults, mostly diyan ay dental services. So, yun focus ng prepaid nito ay pang-dental. So, kung hindi naman kayo masyadong maano sa ating mga ngipin, wag niyong kunin 'to kasi sayang din naman kung hindi naman kayo nagpapa-check-up ng ngipin niyo, ano? So, and we have here Dengue RX, may Agapay 700, Agapay 900, Rush, Dig Digimed consultation. Itong Digimed consultation na ito ay doon sa mga nagpapa-check up using, halimbawa naka-Zoom, 'di ba, yung naka-video call lang, che-check-upan ka ng doktor at puwede kayong check-upan ng doctor coming from the US, America, ayun. Yun yung kinaganda ng Digimed consultation, 'no. So, Agapay, sa akin wala akong maire-recommend dito sa PhilCare, ano, sorry for that kasi yung PhilCare parang intended lang siya doon sa particular problem or health problem. Eh, siyempre naman kung mag-a-apply naman tayo ng HMO, ang gusto natin ay yung meron naman na para sa dengue, meron ng dental, 'di ba? Gano'n ang gusto natin at meron ng yung kahit emergency lang, okey na yun. Hindi yung dengue lang talaga kasi sayang naman yung ibabayad mo kung hahanap ka pala ng lamok para lang magkaroon ka ng dengue, para lang magamit mo 'to, hindi naman puwede 'yan, 'no? So, ayan. So, we have corporate plans, check natin yung corporate plans. Okay, wala. Ito yung mga plans na ginagamit ko sa corporate plans sa may mga company 'yan. Dito tayo sa prepaid, ito yung gusto ng Department of Education, i-apply natin. But, sorry, but in PhilCare wala akong bahala po kayo kung gusto po ninyo 'yan, i-check niyo na lang po sa kanilang website. Isa-isahin niyo po 'yan kung alin po yung suited sa inyo. But for now, for me, wala po akong mai-recommend dito na prepaid sa PhilCare, ano, okey po? So, baka may maghanap po sa inyo, bakit tatlo lang yung HMO na, sinama ko sa video at meron pang isa yung Caser, HMO. Chineck ko na po siya at yung mga individual annual fees niya po ay medyo mamahal po, medyo may kataasan. So, hindi ko na po isinabay dito kasi hindi naman po papasok sa under ₱7,000 po natin. Medyo may mga matataas na, mga may 9,000, may 10,000, 11,000. So, abonado na tayo do'n. Wag kailangan niyong dagdagan yung 7,000 para lang ma-apply ninyo yung HMO na ino-offer ng Caser HMO Insurance, okay. So, ito po yung tatlong biggest company or insurance company na nag-o-offer ng prepaid HMO. So, ayun. So, for me, bago po tayo magtapos sa ating video, ang mai-o-offer ko po sa inyo ay MaxiCare. Okay, for me lang ano, bahala po kayo. I-check niyo po lahat ng HMO at baka meron po kayong mas may gusto pa. But for me, ang mai-recommend ko po ay ah, yung Lifesaver. Okay? Lifesaver lamang. Okay? Yung Lifesaver Plus kahit kung gusto po ninyo yung Lifesaver Plus, okey po yun. Pero dun po sa gusto na
may tira pa para pambili po ng gamot at other important product na related sa health, dito na po tayo sa MaxiCare Lifesaver Plus. But if you want, wala naman po kayong, ang tawag dito, wala naman talaga kayong plano na gamitin itong mga HMO na ito kasi mostly ng teacher natin, I think focus tayo sa PhilHealth, 'di ba? Kasi yung PhilHealth talaga ang daming sakop niyang benefits at malaki yung nadidinig o tulong na ibinibigay ng PhilHealth. So, dito tayo sa Prima Consult 999. So, at least meron na tayong MOVs na pampasa sa Department of Education, sa SDO natin. So, hindi naman tayo questionin na yan kasi yun yung choice natin eh. Yun yung gusto natin. Eh, bakit tayo questionin kung bakit yung less 1,000 ang kinuha natin? Yan yung gusto ko. Yan yung Prima Consult ng MaxiHealth. Okay? Yun naman yung objective eh. Basta merong HMO. Tama? So, kung hindi nyo naman talaga gusto yung HMO, dito kayo sa Prima Consult. At least meron kayong MOVs. So, good na yon. At least yung 6,000 sa inyo na yon. Okay? Ipambili nyo na ng ibang pwede nyong gamitan. Okay? So, yun lang po. So, ayan. So, maraming salamat. Okay mga idol, sana naman ay kahit papaano nakatulong ako sa pagpili po ninyo ng HMO na pasok sa ating budget at pasok po sa inyong pangangailangan. So, don't forget to like, share, and subscribe itong ating YouTube video kung nakatulong po ako sa inyo. Paalam, magandang araw mga kahamis.